Gipagawas na karon hapon lang ang temporary protection order sa korte nga pabor sa Kingdom of Jesus Christ. Samtang gisumite na sa abogado sa KOJC ang ilang petisyon alang sa temporary restraining order ug writ of preliminary injunction subay sa padayong operasyon sa kapulisan sa KOJC compound sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara na ninguha ang pamunuan sa KOJC nga unta mahatagan sila og temporary restraining order sulod sa tulo ka adlaw sa korte aron nga maundang na matud pa ang operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Nanawagan sab sila kay Mayor Baste Duterte nga unta gamiton ang gahom niini isip usa ka local chief executive. Gifile na ni Kingdom of Jesus Christ Chief Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang petition for certiorari and prohibition ngadto sa Regional Trial Court Davao kaganinang buntag. Kinidungan sa pag-ampo nga maisyu sa korte sulod sa 72 hours ang temporary restraining order ug udili pa ka writ of preliminary injunction. Kini aron mo pull out na sa KOJC compound ang mga pulis. Kasi ang game plan talaga dito sa aming tingin, they will stay there forever because according to reports, naghihintay sila ng attachment order from the court. E nandun na sila. Una na nga mihangyo ang KOJC kang Davao City Mayor Baste Duterte nga ipatuman ang iyang gahom isip local chief executive. Amin po sanang nire-request po si Mayor Baste Duterte to invoke his power under Section 17 of the Local Government Code of the Philippines. The General Welfare Clause. Lakip ang pagpahigayon og Emergency Peace and Order Council meeting aron ipasabot sa PNP kanila ang operasyon sa KOJC compound. And if he finds, and if the Peace and Order Committee finds that this is irregular, illegal, to issue a resolution declaring the same as illegal and requiring the Philippine National Police to leave the premises of the KOJC compound. Sa opisyal nga pahayag ni Mayor Baste Duterte, girespeto niya ang pagpatuman sa warrant of arrest basta nasubay sa balaod. Apan wala na matud panatuman sa PNP ang saktong procedure ug migamit og sobrang puwersa. Buot man kuno niyang manghilabot, apan maminaw lang matud pa ang mga pulis sa PNP chief ug kay Pangulong Bongbong Marcos. Gilasab niya ang katungod sa mga miyembro sa KOJC nga magprotesta, apan gihangyo nga himuon kini sa malinawong pamaagi. Pangutanan niya sa PNP kung hangtod kanus aba sila magtiner sa KOJC property. Sumala sa PNP nga nalisdan sila sa pagpangita kang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy maong nadugay ang operasyon. Apan kombensido sila nga naa kini sulod sa compound. Hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. So mahirap po talaga. Pinaghandaan talaga kami. Samtang nagpaabot sa iyang simpatya si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro sa KOJC nga mahimong biktima matud pa sa political harassment, persecution, violence ug pag-abusar sa gahom. Nanawagan siya sa ubang tarong nga empleyado sa gobyerno nga dili magpagamit ug mahimong abusado sa pagpatuman sa giingong illegal orders. Dili sa matud pa pugna ni Vice President Sara Duterte ang pagpatuman og warrant of arrest nga nasubay sa balaod. Apan dili matud pa madawat ang paggamit og puwersa ngadto sa mga inosenteng tao og deboto sa KOJC. Gikondena niya ang matud pa pag-abuso sa police power nga gitawag niyang takeover sa KOJC compound. Dugang niya dili pud bakaha tungod kay Duterte supporter ang akusado. Nangayo sab og pasaylo si VP Sara sa tanang taga KOJC sa pag-awhag niya nga iboto si Bongbong Marcos Jr. niadtong 2022. Nanawagan sab ang Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter nga respetuhon ang rule of law. Human mapatuman ang arrest warrant sulod sa reasonable time, wala matud pay otoridad ang pulisya nga i-occupy ang lugar. Sara, launa karong hapon na dawat sa Legal Counsel sa KOJC ang temporary protection order nga gipagula sa korte.
Base sa TPO nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 sa Davao City, gimanduan ang PNP 11 nga gilayong ipatuman ang cease and desist gikan sa bisan unsang aktibidad nga dunay hulga sa kinabuhi, kagawasan o seguridad, lakip na ang mga ari-arian sa petitioners. Gimanduan sa PRO o ang PRO 11 nga tanggalon ang tanang barikada nga nagababag sa access pasulod ug gawas sa compound. Gidawas sa PRO 11 legal officers ang maong TPO nga giserve sa court sheriff. Apan nataod kauran ang diskusyon ni Brigadier General Nicolas Torre III ug Attorney Israelito Torion tungod sa managlahing interpretasyon sa maong order sa korte. Sara, sa ulahin na sabutan nga mahatagan og access ang tanang mga miyembro dinhi sa main entrance so kini akong likod mo ni ang main entrance sa KOJC ug sumala pa hatagan og access apan status quo magpabilin ang presensya sa kapulisan dinhi sa KOJC samtang sumite ang matag kampo ang PNP o KOJC og clarificatory motion dito sa korte aron maklaro ang kamanduan ubos sa girilis nga TPO. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.